Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng. Ang aking asawa ay isang hacker. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang aking asawa ay isang hacker. Kabanata 121. Mr. Johnston, ikaw ay lubos na mahusay, sabi ni Harvey ng magalang. Kahit na sinabi lamang ni Jared ang ilang mga salita, sapat na upang ipakita na mahigpit na kinuha niya ang panig ni Nicole. Si Harvey ay nagpakawala ng isang mababang pagtawa. Si Jared, sa kabilang banda, ay nagtaas ng kilay nang walang sinasabi. Hindi siya nagulat na kilala siya ni Harvey. Natigilan ang natitirang mga kaibigan ni Snow. Labis silang nagulat na yumapekto nang marinig nila ang paraan na tinalakay ni Harvey si Jared. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang mga pamilya sa Norte na karapat-dapat sa pagiging magalang ni Harvey. Nang makita na kahit si Harvey ay kailangang kumilos ng magalang kay Jared, hinabol ni Snow ang kanyang mga labi at sinabing, Nicole, hahayaan natin ito mula pa kay Mr. Narito si Johnston. Hindi ako sigurado kung paano ka naging magkaibigan sa mga taong ito, ngunit inaasahan kong bumalik ka sa tamang landas at itigil ang paglalako ng ganito. Tumingin si Nicole sa nyebe na may mga walang malasakit na mata, na parang ang tunog ni Snow ay walang tunog sa kanya. Hindi ko kailangan ng iyong opinyon tungkol sa aking mga kaibigan. Tandaan na hilingin sa iyong kaibigan na humingi ng tawad kay Austin. May ngiti sa mga mata ni Jared nang marinig niya ang mga salita ni Nicole. Hindi inaasahan ni Ivana na tumanggi pa rin si Nicole na palayain siya sa kawit. Nicole, huwag masyadong lumayo. Sa palagay mo ba talaga ang isang may-ari ng kafe ay maaaring bumalik sa Vo? Walang paraan na sasabihin ko sa isang tanga tulad ni Austin, pag-snarl niya. Harvey, may sabihin ka, mabilis. Ayokong humingi ng tawad sa walang utak na Austin. Ang titig ni Harvey ay nanatili sa isang lugar sa pagitan ni Nicole at Jared. Yevana, huwag maging matigas ang ulo, sabi ni Harvey nang hindi tinitingnan si Yevana. Hiniling niya kay Yevana na humingi ng tawad kay Austin. Nanlaki ang mga mata ni Yevana. Hindi niya ito nakita na nagmula sa bibig ni Harvey. Mabilis na tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang binaril niya si Nicole ng isang sulyap. Austin, pasensya na, sigaw niya. Sumimangot si Nicole habang naramdaman niya ang walang katapatan sa paghingi ng tawad ni Yevana. Gayunpaman, nasiyahan si Austin sa kinalabasan. Sinulyapan niya ng malalim si Yevana. Ang kanyang mga mata ay may isang glimmer sa una, ngunit ito ay kumupas at kalaunan ay lumabas. Boss, huli na. Hayaan, sabi ni Austin. Malambot ang tono niya. Tumingin sa kanya si Nicole at hindi na sinabi. Tumugon siya, okay. Hindi na hinabol ni Jared ang bagay na ito. Sa sandaling siya ay dumaan kay Harvey, inatras niya ang kanyang tingin, deadpan. Nagdilim ang mga mata ni Harvey habang pinapanood niya ang Nicole at bumaba ang kanyang mga kaibigan. Lumabas si Jared sa kafe kasama nila. Matapos umalis sa premise, bawat isa, maliban kay Nicole na kailangang bumalik sa paaralan mula nang siya ay manatili sa campus, ay naghiwalay ng mga paraan. Bago umalis si Nicole, pinigilan niya si Austin na may mababang boses. Karapat-dapat ka sa isang tao. Tiningnan siya ni Austin na may ilaw na sumabog sa kanyang mga mata. Salamat, boss. Matapos silang umalis, nakita ni Nicole na si Jared ay nasa tabi niya. Tumingin siya sa kanya, nakakagulat. Bakit hindi ka umalis? Si Jared ay nag-furrow ng kanyang mga browser. Ang ginang na ito, itinapon niya ako ng isang hinamak na hitsura sa sandaling umalis si Austin at ang kanyang gang. Ngunit nang makita na madilim, hindi niya siya mababalik na mag-isa. Ipapadala kita sa iyong lugar. Si Nicole ay sumulyap kay Jared, na mukhang nagbitiw. Hindi, 10 minuto lamang ang lakad mula rito hanggang sa dormitoryo. Hindi na nagtalo pa si Jared. Sa halip, sinabi niya ng patag, hayaan. Sumimangot si Nicole sa likuran ni Jared. Nanatili siyang hindi gumagalaw sa loob ng 2 segundo bago siya sumunod sa kanya. Huwag alalahanin. Maaari niya akong ibalik sa akin habang nais niya mula pa. Hindi ko talaga siya kinamumuhian, ungol ni Nicole sa kanyang isipan. Kabanata 122. Ang dalawa ay naglalakad sa isa sa likod ng isa pa. Nang lumabas sina Harvey at Snow, ang lahat ng nakita nila ay malayong likuran ni Jared at Nicole. Sa ilalim ng pag-iilaw ng mga ilaw sa kalye, ang dalawang payat na anino ay unti-unting na-overlay sa isang lugar at walang katapusang gabi. Ang ngiti ni Harvey ay dahan-daang lumabo habang ikinulong niya ang tingin sa kanila. Ang kanyang mga mata, na karaniwang banayad, ay naging nagyayelo. Ito ay hindi hanggang sa ang mga batang babae sa likuran niya ay nagsabi ng kanilang mga palm na siya ay umikot ng isang ngiti at sinabi sa kanila na mag-ingat sa pag-uwi.
Matapos makita ang mga batang babae na kinuha ng mga kotse sa isa't isa, tinanggal ni Harvey ang kanyang suit jacket at inilagay ito sa kanyang braso. Kinausap niya si Snow sa gilid. Snow, bumalik. Sinasabi niya sa kanya na tumigil sa pagsunod sa kanya. Ang ngiti sa mukha ni Snow ay nagyelo. Napansin niya ang malubhang ekspresyon ni Harvey nang nakatingin siya sa likuran ni Nicole. Hinabol ni Snow ang kanyang mga labi at nagbulong, Harvey, kumikilos ka na kakaiba kani-kanina lamang. Ano ang mali sa iyo? Nagulat ang mga salita ni Snow kay Harvey. Kahit na ang nyebe ay may kamalayan sa aking hindi pangkaraniwang pag-uugali. Paano ko hindi napansin? Lahat ito dahil kay Nicole. May mga banayad, halo-halong damdamin sa mga mata ni Harvey. Maaari ba itong pag-ibig sa unang tingin? O dahil sa iniisip ni Lolo na lubos na nag-aalala ako tungkol sa kanya? Unti-unti, hindi masabi ni Harvey kung ano ang nasa isip niya sa sandaling iyon. Hindi niya alam na si Snow, na nasa likuran niya, ay inilagay na ang lahat ng mga sisihin kay Nicole. Tahimik na sinumpa ng nyebe, lahat ito ay dahil sa kanya. Mula nang mag-enroll si Nicole sa Royal Creek Institute, ang pansin ng lahat ay naakit sa kanya. Nang patuloy na sinabi sa akin ni Ray na ninakaw ni Nicole si Gary mula sa kanya, hindi ako nag-abala dahil naisip kong kakaiba si Harvey. Sino ang aasahan sa kanya na direktang hilingin kay Nicole na maging kasintahan niya? Nabuli ni Snow sa alingaw-ngaw na ginawa ito ni Harvey para sa isang laro. Gayunpaman, napansin niya na ang kanyang pag-uugali ay naging hindi pangkaraniwan kamakailan. Bukod doon, nalaman din niya ang pagtaas ng pansin ni Harvey kay Nicole. Maaari niyang sabihin sa pamamagitan ng pagtingin sa mga mata ni Harvey. Gayunpaman, alam ni Snow na hindi ito ang kanyang lugar upang tanungin si Harvey dahil hindi pa siya pumayag na hayaan siyang maging kasintahan. Samantala, nag-iisa lang siya na nagnanais na maging batang babae niya. Ngayon na naisip ko ito, sidekick lang ako ni Harvey, isang posisyon na nasiyahan lamang sa isang bahagi ng aking kawalang kabuluhan. Ngunit ang totoo, wala akong nakuha dito. Kapag naisip ito ni Snow, ang kahinahunan sa kanyang mga mata ay pinalitan ng sama ng loob. Hindi niya maiwasang tanungin, Harvey, gusto mo bang piliin si Nicole? Hindi ba ako magiging sa halip? Naisip niya, ilang beses lamang na nakilala ni Nicole si Harvey. Bakit madali niyang makuha ang hinahabol ko? At dahil sa kanya, inabandona ako tulad ng isang paa. Tudok with tuldok. Binigyan ni Snow si Harvey ng implicit at tahasang mga pahiwatig tungkol sa kanyang damdamin. Ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay nagsalita ng walang kamali-mali. Binigyan siya ni Harvey ng sulyap. Snow, alamin ang iyong lugar. Itigil ang pagiging hindi sinasadya. Ang kanyang tono ay walang malasakit. Si Snow, na nakatitig sa tila malumanay ng ngiti ni Harvey, ay nagulat sa mga malamig na salita ni Harvey. Malapit ako sa kanya ngunit bakit sa tingin ko malayo sa kanya? Naisip niya. Bago siya magreaksyon, lumingon si Harvey at lumakad sa direksyon kung saan umalis sina Jared at Nicole. Pinanood siya ni Snow na umalis. Ngunit ang pag-aalangan sa kanyang mga mata ay nawala agad. Hindi ko nabibitawan si Harvey. Hindi mahalaga kung gaano siya kalayo, makakahanap ako ng isang paraan upang makapasok sa kanyang puso at maging isang espesyal sa kanya. Tungkol kay Nicole, mayroon na siyang Jared bilang kanyang kasintahan. Walang paraan na hahayaan ko siyang magnakaw kay Harvey mula sa akin. Iniho ni Snow ang kanyang mga ngipin sa pag-iisip nito at sumunod. Ang kasalukuyang isip ni Harvey ay puno ng mga saloobin tungkol kay Nicole hanggang sa punto na hindi niya alam na nasa likuran niya si Snow. Si Jared Johnston ba talaga ang kanyang kasintahan? Iniisip ni Harvey na dapat siyang bumalik kaagad kung nagustuhan ni Jared si Nicole. Gayunpaman, ang pag-iisip na sina Jared at Nicole ay magiging isang mag-asawa na ginawa ni Harvey na mahigpit ang kanyang kanang kamao sa ilalim ng kanyang suit. Si Harvey ay palaging isang kalmado at makatuwiran na estratehiya, kung hindi man si Mr. Hindi pipiliin siya ni Ellison na maging tagapagmana sa mga batang henerasyon ng pamilyang Ellison. Ngunit ngayon, siya ay nasa pakikibaka sa pagitan ng kanyang damdamin at makatuwiran na pag-iisip. Hindi niya nais na isuko ang kanyang pagsisikap, at hindi rin niya nais na itigil ang paghabol kay Nicole. Samantala, nagpaalam sina Nicole at Jared sa hagdan sa dormitoryo. Halos 10 taon na, ang oras na ang kanyang kasama sa silid na si June ay matulog. Naisave ni Nicole ang mga kaaya-aya. Pinasalamatan niya siya at diretso sa itaas. Si Jared ay nakatayo sa ilalim ng lampara sa kalye. Sa kanyang mga eyelashes na bumagsak, ang kanyang tingin ay naayos sa Nicole, na lumakad palayo ng walang kaunting pag-aalangan. Sa oras na iyon, walang nakakaalam kung ano ang dumadaan sa kanyang ulo. Ang isang choklang na boses ay biglang nagmula sa likuran. Kumusta Mr. Johnston, nagkita ulit tayo. Hindi nag-abala si Jared na tumingin sa likod.
Alam niya na ito ay Harvey. Mayroon ka bang sasabihin? Tumunog si Jared. Unti-unting nagyelo ang mga mata ni Harvey nang makita ang reaksyon ni Jared. Narinig ko na ang pamilya Rogers ay gaganapin ang isang kaarawan ng kaarawan sa lalong madaling panahon. Nagtataka ako kung dadalo ka ba dito. Pagkatapos lamang ay lumingon si Jared at tiningnan si Harvey na may kalahating ngiti. Dumalo man ako o hindi ano ang gagawin nito sa iyo. Malamig ang boses niya. Ngumiti si Harvey. Parang hindi siya nababagabag sa hindi nakagagambalang tugon ni Jared. Dahil kung hindi ka dumalo sa pagdiriwang, ang anak na babae ng pamilyang Rogers ay marahil ay hahanapin ka sa tirahan ng Johnston, tumingin si Jared kay Harvey. Bagaman ang kanyang mga mata ay nanatiling walang malasakit, mayroong isang hindi maiiwasang disdain sa kanila. Hindi ito ang iyong lugar na magtanong sa akin tungkol sa aking pribadong buhay. Kabanata 123. Pagdating ng pagsakay ni Jared, inalis niya ang kanyang mga mata mula sa mukha ni Harvey. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling walang malasakit habang binuksan niya ang pintuan ng kotse, pumasok, at umalis sa eksena. Si Harvey, na nasa lugar pa rin, ay tinakpan ang kanyang mukha habang tumatawa. Pag-iisip ko kahit papaano ma-provoke siya at gawin siyang sabihin na hindi maganda. Ngunit sigurado, si Jared Johnston ay isang tao na hindi papayagan ang kanyang sarili na manipulahin. Kinabukasan, bumangon si Nicole ng maaga para sa kanyang gawain sa umaga. Matapos ang isang jog ng umaga, nagdala siya ng maraming sandata at nagtungo sa likurang bundok para sa pagsasanay tulad ng dati. Gayunpaman, may nakaupo na doon sa lugar na madalas niya. Ito ay si Harvey. Pagdurog ng kanyang ulo sa kanyang siko, siya ay natulog bago ang isang bukas na libro. Hindi nagulat si Nicole kay Harvey. Sa halip, tumalikod siya at umalis ng walang pangalawang pag-iisip. Nang umalis siya, biglang nagbukas ang mga nakapikit na mata ni Harvey. Tiningnan niya ang likuran ni Nicole, at ang glimmer sa kanyang mga mata ay nag-flick. Isa pang kakilakilabot na umaga para sa akin, naisip ni Harvey na nagpakawala ng isang malumanay ng ngiti. Matapos ilagay ang kanyang mga gamit sa dormitoryo, direktang nagpunta si Nicole sa kanyang silid-aralan. Iniisip niya ang pagbabago ng kanyang lugar ng pagsasanay. Ang kanyang mga daliri ay tinapik sa kanyang desk ng basta-basta habang iniisip niya ang pagbabago ng kanyang lugar ng pagsasanay. Dahan daw ang pinatong ni Nicole ang kanyang ulo, tinitingnan ang bintana gamit ang kanyang mga walang mata. Si Gary, na nakaupo sa likuran niya, ay sumimangot nang makita niya ang kanyang pag-iwas sa oras sa kabila ng katotohanan na ang kompetisyon sa matematika ay papalapit na. Nang tiningnan niya ang mga pagsasanay sa harap niya, nakaramdam siya ng kaunting pagkamayamutin sa kanyang puso. Si Nicole ay nanatiling hindi marunong kahit na may 2 linggo lamang ang natitira. Hindi ito katanggap-tanggap sa kanya. Bagaman nakumbinsi niya ang kanyang sarili na tulungan siyang manalo sa pusta, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabigo sa kanyang saloobin. Napansin ni Jack ang hitsura sa mga mata ni Gary. Sinundan niya ang titig ni Gary at natagpuan na nakatingin ulit si Gary kay Nicole. Sumimangot siya, nararamdaman na parang binibigyang pansin niya si Nicole kani-kanina lamang. Ngunit mula pa noong itinuro sa kanya ni Gary ang isang aralin noong nakaraang oras, hindi siya naglakas loob na mag-isip sa isip ni Gary. Hinaplos ni Jack ang kanyang ilong at nagpa siya na hayaan silang maging. Nang tumigil siya sa pag-iisip tungkol dito, humiga siya sa mesa, nais na matulog ng ilang sandali. Gary, gisingin mo ako nang dumating ang guro, sabi ni Jack. Palagi silang nagbabantay sa bawat isa. Ngunit si Gary ay nakatoon sa kanyang pag-aaral kamakailan, kaya't walang magawa si Jack. Sa hindi inaasahan, hindi tumugon si Gary tulad ng dati. Tiningnan niya si Nicole, na na-idol, pagkatapos ay inatras ang kanyang mga mata kay Jack. Walang pagtulog para sa iyo. Bumangon ka at mag-aral. Kumalas si Gary. Tumingin sa kanya si Jack. Hindi niya inaasahan na sasabihin iyon ni Gary. Ngunit parang hindi nagbibiro si Gary, kaya maingat niyang tinanong, Gary, seryoso ka ba? Sa sandaling binaril siya ni Gary ng isang sulyap, mabilis na umupo si Jack ng diretso, kumuha ng isang libro, at sinimulang basahin ito. Ang pag-uugali ni Gary ay medyo kakaiba kamakailan. Sumilip si Jack kay Gary at nakita na isawsaw pa rin ni Gary ang kanyang sarili sa paglutas ng mga problema sa matematika. Pinutok ni Jack si Wayne at tinanong, sa palagay mo ba ay kumikilos si Gary kani-kanina lamang? Si Wayne, na naglalaro ng laro, ay nahuli sa mga salita ni Jack. Inalis niya ang game console at sinabing, napansin mo rin ito. Nang makita niyang tumango si Jack, naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinabi niya, sa totoo lang, matagal ko nang pinaghihinalaang si Gary ay nasa kanyang menopause. Naisip niya, kung hindi man, walang paraan upang maipaliwanag ang kanyang pagiging mapalad sa oras na ito, pa. Si Bradley na nakaupo sa harap na hilera ay hindi makakatulong sa pagtawa.
Sumulyap din si Nicole kay Wayne na may hindi masisira na hitsura sa kanyang mga mata. Nakalimutan ni Wayne ang nais niyang sabihin na nakatitig ng maaga. Pagkatapos ng lahat, bihirang makita si Nicole na walang puot sa kanyang tingin. Si Jack, sa kabilang banda, ay tumingin sa stupefied Wayne sa kaguluhan. Kung may sasabihin lang si Jack, ang pag-click sa tunog ng mataas na takong ay nagmula sa pintuan. Ang may-ari ng takong ay alinman sa galit na galit o siya ay may malaking timbang. Maraming mga mag-aaral ang maaaring sabihin na tiyak na hindi ito Ms. Emerson. Sure na sapat, ang isang gitnang may edad na babae na nakasuot ng itim tulad ng isang madre ay tiningnan ng susunod na segundo matapos ang pintuan ng Class B ay itinulak ng masigla. Siya ay may medium build na may isang pares ng mga itim na rimmed na baso at mukhang napakamatigas. Sa likuran ng babae ay si Jessie na mukhang dokumentado. Matapos ang isang sulyap sa paligid ng silid-aralan, ang babae ay nagtanong sa isang malamig na tinig, kaninong pangalan si Nicole sa klase na ito. Sa sandaling narinig siya ng lahat, ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Nicole, marami sa kanila ang napuno ng glee para sa walang ibang dahilan kaysa sa babaeng iyon ang kanilang pinuno ng departamento ng high school si Ms. Thompson, ang matandang bruha. Lahat ng mag-aaral na siya ay darating para hindi maliligtas. Si Nicole ay sobrang mapagmataas dahil walang sino man sa paaralan ang maaaring gumawa ng anuman sa kanya. May dapat magturo sa kanya ng isang aralin. Naisip ng lahat, Ms. Sinundan ni Thompson ang kanilang mga mata at nakita ang isang magandang batang babae na nakatitig sa kanya gamit ang kanyang mga braso na nakatiklop. Walang bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Binigyan siya ni Ms. Thompson ng isang malamig na titig ng ilang sandali at sinabing, "Ikaw si Nicole." Tumingin si Nicole kay Ms. Thompson at nanatiling tahimik. Kinuha ni Ms. Thompson ang katahimikan ni Nicole bilang, "Oo." Nag-sneer siya kay Nicole, "Narinig kong tumanggi kang humingi ng tawad matapos matalo si Jessie mula sa Class A, at hindi mo pinansin ang Mr. Si Kennedy na dumating upang mamagitin sa pagitan mong dalawa. Nangyari ba iyon?" Tulad ng inaasahan, naisip ni Nicole na may mukha ng poker. Ang mga taong ito ay hindi lamang ako papayagan na magkaroon ng isang mapayapang araw sa klase. Sa kabilang banda, si Lulu ay nagretiro, si Jessie ang siyang pumukaw muna kay Nicole, kaya itinuro lang siya ni Nicole ng isang aralin. Kahapon, Mr. Hindi sinasadyang sinisi ni Kennedy si Nicole, na humiling sa kanya na humingi ng tawad. Yamang walang ginawa si Nicole, syempre hindi siya humihingi ng tawad kay Jessie. Ms. Si Thompson ay tumingin kay Lulu ng malamig at biglang sumigaw, "Manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Nicole, ang iyong pag-uugali ay hindi tapat, at sinalakay mo si Jessie. Sa palagay ko kinakailangan na iulat ang iyong pag-uugali sa paaralan upang bibigyan ka ng isang mabibigat na parusa, kung hindi, magpapatuloy kang maging walang kabuluhan at maging isang salot sa lipunan." Panipi. Kabanata 124. Bilang pinuno ng high school department ng Royal Creek Institute, kinasusuklaman ni Ms. Thompson ang mga mag-aaral na nagkamali at hindi maganda sa pag-aaral. Ang Nicole na ito ay nagbigay sa akin ng isang masamang impresyon dahil siya ay isang mag-aaral ng paglipat mula sa kanayunan. Hindi man banggitin ngayon siya ay isang manggugulo. Tahimik na kumala si Ms. Thompson. Nakakakita ng paraan ni Ms. Thompson, alam ni Nicole na si Ms. Thompson ay sadyang target sa kanya. Kinausap niya si Ms. Thompson ng walang pag-asa, "Gawin ang nais mo." Ms. Galit na galit si Thompson kay Nicole, ngunit sa pangalawang pag-iisip, napagtanto niya na hindi rin siya pinabulaanan ni Nicole. Wala ba siyang pakialam sa parusa na haharapin niya? Tila ang pagbibigay sa kanya ng parusa ay masyadong magaan, naisip niya. "Nicole, ganito ba ang pag-uugali mo kapag nakikipag-usap sa mga guro? Tila hindi ka karapat-dapat na maging isang mag-aaral sa isang natitirang paaralan tulad ng mag-aaral ng Royal Creek Institute kung saan iginagalang ang mga guro. Magsasampa ako para sa iyong pagpapatalsik sa pamamagitan ng punong guro sa halip." Ang buong klase ay nasa isang kaguluhan. Si Nicole ay inilipat lamang sa Royal Creek Institute ng mas mababa sa 3 linggo. Kung siya ay talagang pinalayas, siya ang magiging transfer student na tumagal sa pinakamaikling oras sa kasaysayan ng paaralan. Ito ay isang bagay na sapat na malaki upang pag-usapan ang buong taon ng paaralan. Nang makita ni Nicole si Ms. Ang pag-aalsa ni Thompson, ang kanyang ekspresyon ay naging mas malamig. Nilabas niya ang kanyang telepono at tinapik ang screen na casual gamit ang kanyang daliri. "Kumusta?" sinabi ni Ms. Thompson mula sa high school department na aabutin niya ako, nakipag-usap siya sa telepono. Ang kanyang tinig ay tunog ng malambot kahit na ipinapahayag niya ang kanyang mga reklamo. Tiningnan ni Ms. Thompson si Nicole ng malamig na iniisip na si Nicole ay kumikilos tulad ng mayroon siyang isang taga-suporta. "Gumising ka."
Sa palagay mo ba mayroon kang isang koneksyon na maaaring ma-overrule ang desisyon ng Royal Creek Institute? Ang punong guro namin ay Mr. Ellison. Si Thompson ay sumigaw. Hindi pinansin ni Nicole si MS Thompson. Sumagot siya ng ilang mga katanungan na tinanong ng tao sa kabilang panig ng malubhang. Nang sabihin niya sa tao na ginulo siya ni Jesse dahil kay Harvey, napansin niya si MS. Nagbago ang ekspresyon ni Thompson. Tinitigan ni MS Thompson si Nicole sa hindi paniniwala. Nagmumula pa siya na magreklamo tungkol kay Harvey Ellison. Sino ang taong nasa kabilang dulo ng kanyang telepono? Nonchalance ni Null na ginawa ni MS Thompson na hindi mapakali. Nang makilala ni G. Kennedy si MS Thompson, ang kanyang salaysay ay umiikot sa mga aksyon na pang-aapi na dinanas ng mga mag-aaral ng kanyang klase at kung paano hindi si Nicole. Sa tuktok ng iyon, Mr. Si Kennedy ay madalas na nagbigay kay MS. Maraming benepisyo si Thompson, at naisip niya na si Nicole ay isang paglipat ng mag-aaral mula sa isang lugar sa kanayunan. Sa makatuwid, si She ay hindi nagbigay ng pangalawang pag-iisip bago tumayo para kay Mr. Kenny sa sandaling ito, MS. Medyo kinakabahan si Thompson, na iniisip na baka gulo siya sa isang tao na hindi niya dapat masaktan. Ngunit nabasa ko ang kanyang profile. Malinaw na sinabi na siya ay isang batang babae na nakatira kasama ang kanyang lola mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Wala akong ideya kung paano siya nakarating sa Royal Creek Institute, bagaman. Marahil, gumamit siya ng ilang mga maruming trick. Sa pag-iisip nito, si MS. Tiningnan ni Thompson ang magandang mukha ni Nicole na may kasuklam-suklam. Ang mga magagandang batang babae ngayon ay gagawa ng anumang bagay upang makamit ang isang bagay. Kapag ang pag-iisip na ito ay lumitaw sa isip ni MS Thompson, isang pangkat ng mga tao ang biglang bumagsak sa likuran niya. Matapos tingnan ang mas malapit, nakilala niya na sila ang mga hooligan sa kanyang klase. Austin, Sam May, bakit hindi ka dumalo sa iyong klase? Ano ang ginagawa mo dito? Siya ay tunog na hindi nasisiyahan. Hindi natatakot si Austin kay MS Thompson. Nang marinig niya na ang kanyang guro sa homeroom ay dumating sa Class B ng ika-11 baitang upang hanapin si Nicole, agad siyang sumugod. Pagdating, narinig niya na nais ni MS Thompson na paalisin si Nicole. $0 kinakabahan siya habang sinabi niya, MS Thompson, hindi sana nagawa ito ni Nicole nang walang kadahilanan. Dapat mong hindi bababa sa makuha ang mga katotohanan bago gumawa ng desisyon. Tumango din ang mga henchmen sa likuran niya. Makikita ni MS Thompson ang pagkabalisa at pag-aalala sa kanilang mga mata. Sa halip na ma-pissed off, ngumiti si MS Thompson sa Austin. Oh, hindi ko inaasahan na samantalahin ni Nicole ang mga ganitong paraan sa murang edad. Maaari ka ring gumawa ng mga lalaki na magsalita para sa kanya. Mukhang mayroon siyang isang medyo promiscuous na relasyon. Si MS Thompson ay nanatiling nag-iisa sa kabila ng pagiging isang nasa edad na babae, at wala siyang mga suitors. Sa makatuwid, hindi niya gusto na makita ang maraming mga batang lalaki na protektado sa isang magandang batang babae. Ipagpalagay niya na ang batang babae ay dapat na mahikayat ang mga batang iyon. Nagalit si Austin at ang kanyang gang sa kanyang mga salita. MS Thompson, napakalayo mo. Si Nicole ay nagtuturo sa aming pag-aaral, kaya nagpapasalamat kami sa kanya. Kung sinabi nila kay MS. Si Thompson na si Nicole ang kanilang boss, natatakot sila na mas maraming mga problema si Nicole. Kaya nabanggit lamang nila ang tungkol sa pagtuturo. Sa hindi inaasahan, ang buong Class B ay sumabog sa pagtawa nang marinig nila ang mga salitang iyon. Hindi ko magagawa. Maniwala na si Austin ay may nerve upang maangkin na si Nicole ay nagtuturo sa kanya. Si Nicole ay isang bansa na bumpkin na kahit na nakakuha ng 0 mark kamakailan. Ang grade ng Austin, katulad din, ay palaging nasa ilalim. Hindi ko alam kung sila ay bobo o kung ano ang masiglang gumawa ng gayong pag-angkin. Akala nila biniro ni MS Thompson si Austin, Austin, hindi ka ba makakahanap ng isang mas mahusay na dahilan? Alam ng lahat sa paaralan na ang mga marka ni Nicole ay malayo sa iyo, ngunit inaangkin mo na siya ay nagtuturo sa iyo. Maaari mo bang lokohin ang iyong sarili sa exercise na iyon? Nang makita ng mga henchmen ni Austin na si MS, hindi sila pinaniwalaan ni Thompson, lahat sila ay pumila sa kanilang mga kamao at nagmadali na sinabi, MS Thompson, sinasabi namin ang katotohanan. Magaling si Nicole sa pagpapaliwanag ng mga paksa. Tumingin si MS Thompson kay Sam May. Ginagamot niya siya ng mabuti dahil ang kanyang mga marka ay hindi masama. Sam May, magsalita. Hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Si Sam May ay isang tahimik na mag-aaral. Ngunit ngayon tiningnan niya si MS Thompson at sinabi, MS Thompson, totoo ito. Si Nicole ay nagtuturo sa amin, at marami kaming natutunan.
Nagmuni-muni si MS Thompson para sa isang segundo, na tila sinusubukan upang malaman kung nagsisinungaling si Sam May. Sa oras na ito kapatid ni Sam May si Vivian na nakaupo sa unang hilera ng Class B ay tinanggihan ang kanyang mga salita. Sam May, hindi ka dapat nagsalita para kay Nicole dahil sa personal na damdamin. Alam ng lahat ang tungkol sa hindi magandang marka ni Nicole. Nag-score pa siya ng 0 mark para sa Math Olympiad mock test. Sa antas ng kakayahang iyon, walang paraan na maaari niyang magturo sa ibang mga mag-aaral. Lumingon si Sam May upang tumingin kay Vivian sa hindi paniniwala sa sandaling narinig niya ito. Hindi lumayo si Vivian. Naniniwala siya na tama siya tungkol dito. Ito ay walang katotohanan na sabihin na si Nicole ay nagtuturo kay Austin. Ito ay isang kasinungalingan lamang upang masakop ang katotohanan na siya ay niloloko sa mga batang lalaki. Sapat na, ang ekspresyon ni MS Thompson ay naging mabagsik sa sandaling narinig niya ang mga salita ni Vivian. Si Vivian ay isa sa nangungunang 511 graduador, at siya ay nakababatang kapatid ni Sam May. Para kay MS Thompson, ang kanyang mga salita ay mas nakakumbinsi. Sa makatuwid, pinakawalan ni MS Thompson ang kanyang kamay sa Austin at ang kanyang gang na parang sumipilyo ng isang fly at sinabing, hindi mo na kailangang sabihin pa. Tulad ng nabanggit ni Vivian, kahit na ang isang mahusay na guro na tulad ko ay hindi may save ang iyong mga marka. Kaya, paano ang isang tao na mahirap bilang Nicole sa pag-aaral na tutor sa iyo? Habang nakikinig kay MS Thompson na ipinagmamalaki tungkol sa herself, si Sam May ay nanunuya at nagbulong, mas mahusay kaming nagturo sa amin ni Nicole kaysa sa iyo. Kabanata 125. Gayunpaman, kung sino ang aasahan kay MS Thompson, na madalas na nakatagpo ng mga pagkakamali sa mga mag-aaral, na magkaroon ng magandang pagdinig. Nang marinig niya ang mga salita ni Sam May, sumigaw siya, Sam May, ano ang sinabi mo? Hindi nag-abala si Sam May na itago ito dahil nahuli siya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, sinabi ko na mas mahusay kaming nagturo sa amin ni Nicole kaysa sa iyo. Hindi tulad mo namang insulto pagkatapos magturo sa amin ng ilang sandali, iginagalang tayo ni Nicole. At maiintindihan ko ang lahat ng ipinaliwanag niya. Isang mahusay na guro, tulad mo ay walang kakayahan. Panipi. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon mula sa bibig ni Sam May, galit na itinaas ni MS Thompson ang kanyang kamay. Nasa gilid siya ng pagsampal sa kanya. Lamang nang siya ay sampelan sa kanya, isang patas at payat na kamay ang biglang hinawakan ang kanyang palso. May isang pulseres ng pulang habi na sinulid sa palso ng kamay. Hindi ito makapal o payat. Ang kamay ay may malakas na pagkakahawak. Hindi mahalaga kung gaano kahirap si MS Thompson, hindi rin niya maiiwasan ang pulseres. Para bang ang kamay ay walang hanggan na lakas, na hindi siya makagalaw. Si Sam May, na handa nang kumuha ng sampal, ay nakita na walang nangyari pagkatapos maghintay ng mahabang panahon. Nang tumingin siya, tumawag siya sa sorpresa, boss. Gayunpaman, hindi siya tinitingnan ni Nicole. Sa halip, iniwas niya ang kanyang telepono nang walang pasubali kay MS Thompson, tinanong kanya, walang pakialam na sinabi niya. Pagkatapos, hindi pinapansin ang galit na mukha ni MS Thompson, inilipat niya ang telepono kay MS. Ang kamay ni Thompson si hangin. Bagaman walang balak na magsalita si MS Thompson sa telepono ni Nicole, pinindot na ni Nicole ito sa kanyang tainga. MS. Hindi mailipat ni Thompson ang kanyang kamay, ngunit hindi ito napigilan sa kanya na mapanunuya si Nicole, sa palagay mo ba ay maaari mong mapalitan ang desisyon ng paaralan sa isang tawag sa telepono? Nicole, ikaw ay masyadong ignorante, ang aming paaralan ay. Mr. Sumimangot si Ellison nang marinig ang kanyang tinig na abot si Mr. si Ellison mula sa kabilang panig ng telepono. Hindi niya inaasahan si MS Thompson, na palaging mukhang seryoso, upang sabihin ang ganoong bagay. Tumawag siya ng malamig, MS Thompson. Panipi. Ang bibig ni MS Thompson na nakikipag-usap pa rin ay biglang lumawak, nanginginig ang kanyang mga labi. Nag-quiver siya habang sumagot siya, Mr. Ellison. Hindi pa niya inaasahan na si Nicole ay maaaring tumawag sa telepono sa punong guro ng paaralan. Mr. Si Ellison ay isang tao na hindi man maabot si MS Thompson. Gayunpaman, maaaring makipag-ugnay sa kanya si Nicole. Ito ay isang nakakagulat na pagtuklas. Naaalala ang kanyang mga salita, na dama ni MS Thompson na ikinalulungkot hanggang sa nais niyang putulin ang kanyang dila. Ang buong Class B ay naging tahimik din nang marinig nila si MS Thompson na hinarap ang tao sa kabilang panig bilang Mr. Ellison. Nagpalitan sila ng paulit-ulit na hitsura pagkatapos ay sumabog sa isang malamig na pawis. Si Vivian sa unang hilera ay nakaimbed ang kanyang mga kuko sa kanyang mga palad. Hindi pa niya inaasahan na maaaring makipag-ugnay si Nicole kay Mr. Direkta ni Ellison. Ano ang kaugnayan niya sa pamilyang Ellison?
Halos lahat ay tumingin kay Nicole sa kakilakilabot. Lahat tayo ay may bad mouth na si Nicole sa ilang mga punto. Haharapin natin ang tadhana kung si Nicole, na sinusuportahan ni Mr. si Ellison, nais na magbayad ay marahil ay sneer si Nicole kung narinig niya ang kanilang mga saloobin. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kailangan si Mr. Ellison kung gusto niya talaga ng isang payback. MS. Nakinig si Thompson kay Mr. si Ellison sa kabilang dulo ng telepono, ang kanyang mukha ay nakakakuha ng paler. Mr. Si Ellison ay hindi tunog ng malupit ngunit ang kanyang tinig na nagpapataw. MS. Thompson, ito ba ay isang tamang paraan upang gamutin ang mga mag-aaral? Ang pagbibigay ng parusa ng walang pasubali at hiniling sa paaralan na paalisan ang mga mag-aaral batay sa mga subjective na pagpapalagay. Sabihin mo sa akin kung sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad. Si MS Thompson ay hindi naglakas loob na aminin ang mga pagkakamali. Mr. Ellison, ito ay si Nicole na nagsimula ng laban. Mr. Sinabi ni Ellison, tinanong ko na si Nicole tungkol doon. Si Jesse ang dumating sa Class B upang ma-provoke muna siya. Kung igiit mo pa ring sisihin si Nicole, maaari naming makuha ang footage ng pagsubaybay upang mapatunayan ang mga katotohanan. Panipi. Tiningnan ni MS Thompson si Jesse, na nagsisikap na mabawasan ang kanyang presensya sa pamamagitan ng pananatiling tahimik. Sa oras na ito, itinago niya ang kanyang ulo na ibinaba ang kanyang ulo ng isang may kasalanan na budi, na nais ilibing ang sarili sa lupa. Natakot siya ni Nicole kahapon, ngunit kailangan niyang pumunta rito nang hindi sinasadya dahil si Mr. iginiit ni Kennedy na sumama kay MS Thompson. Nang makita ni MS Thompson ang pag-uugali ni Jesse, naintindihan niya ang nangyayari. Mas naging kinakabahan siya. Mr. Ellison, humihingi ako ng paumanhin. Masyado akong walang ingat. Hindi ko sinuri ng lubusan ang mga katotohanan bago gumawa ng paghuhusga. Ngunit hindi ito nilinaw ni Jesse, at hindi ito ipinaliwanag ni Nicole. Mr. Ang tinig ni Ellison ay naging libingan habang nakinig siya kay silver-tongued MS Thompson. MS Thompson, hindi ako dapat humingi ka ng paumanhin sa Nicole nito. Sigurado akong alam mo kung ano ang gagawin. Narinig ni MSB Thompson kung ano ang Mr. Ipinahiwatig ni Ellison. Natakot siya na sinabi niyang paumanhin kay Nicole ng 4 o 5 beses. Nicole, ako ang may kasalanan sa oras na ito. Patawarin mo ako. Tiningnan ni Nicole ang kanyang takot na hitsura at sinabing, humingi ng tawad sa kanya. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon sa mukha. Sinundan ni MS Thompson ang mga mata ni Nicole at nakita si Lulo, na pinaglaruan lamang niya dahil nagsasalita si Lulo para kay Nicole, nang walang pagkaantala, hinaplos niya ang kanyang ngipin at sinabing, humihingi ako ng paumanhin. Hindi lamang ako tumanggi na makinig sa iyo kapag nagsasabi ka ng totoo, ngunit dinala kita. Humihingi ako ng paumanhin. Si Lulo ay medyo na-flatter ng paghingi ng tawad ni MS Thompson. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga guro ay ibababa lamang ang bagay pagkatapos ng maling pag-aalsa ng mga mag-aaral. Ilan ang mga mag-aaral na aasahan ang paghingi ng tawad mula sa isang guro? Si Lulo ay walang karanasan sa pagharap dito, kaya't tiningnan niya si Nicole nang nagmamadali. Matapos makita si Lulo na nakatingin sa kanya, bulong ni Nicole, okay lang ba iyon? Tumugon si Lulo nang tumango. Pagkatapos lamang ay tumingin si Nicole kay MS Thompson na may malamig na mga mata. MS Thompson, hindi ko iniisip ang sinabi mo sa akin. Ngunit kung patuloy mong ininsulto ang aking mga kaibigan, hindi ko akalain na karapat-dapat kang maging isang guro sa homeroom. Totoo na mahalaga ang akademikong performance ng isang mag-aaral, ngunit hindi mo mahuhusgahan ang kanilang pagkatao batay sa kanilang pagganap sa akademiko. Kapag naliligaw ang mga mag-aaral, ang dapat mong gawin ay upang gabayan sila sa halip na mang-insulto sa kanila at masira ang kanilang kumpiyansa. Sa palagay ko matalino si Austin at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ang paraan ng iyong inilarawan sa kanila ay tunog tulad ng kanilang mga marka ay lampas sa pag-save. Ikaw ang kanilang guro. Ano ang dapat nilang gawin kahit nasa tingin mo? Tiningnan siya ni Austin at ang kanyang gang nang marinig nila ito, pakiramdam na lumipat. Boss, lahat ay makikita ang mga ito bilang scum ng lipunan. Wala pang nagsabi ng ganoong bagay tungkol sa kanila. Isang pahiwatig ng disdain ang sumabog sa mga mata ni MS Thompson. Hindi maganda si Nicole sa kanyang pag-aaral, ngunit pinag-uusapan niya ako tungkol sa kabutihan. Itinuro ko kay Harvey ang nangungunang 12 grader. Si Austin at ang kanyang mga kaibigan ay hindi maganda ang gumanap kahit na sila ay nasa 12 baitang na ngayon. Hindi nila naisave na kahit hindi ako nag-abala tungkol sa kanila. Nakitinitit Nicole ang mukha ni MS Thompson at alam kung ano ang iniisip niya. Mahinahon na sinabi niya, kung ito ang kaso, maaari tayong magkaroon ng pusta.
Inisip ko na gagawin ito ni Austin at ng kanyang mga kaibigan sa listahan ng mga nangungunang 20 mag-aaral sa buwan ng pagsusulit na ito kahit na hindi sila nakikinig sa iyong mga aralin. MS. Matagal nang sabik si Thompson na mapupuksa ang mga mag-aaral na ang mga marka ay nasa ilalim. Tiningnan ni MS Thompson si Nicole, na iniisip na siya ay ignorante, at sinigawan, ikaw ang nagpapasya nito. Walang pumipilit sa iyo. Dolyar o hindi man si Mr. maaaring makagambala si Ellison. Alam ni Nicole kung ano si MS. Natatakot si Thompson kaya nang marinig niya ang mga salitang iyon, sinabi niya na may kalahating ngiti, syempre. Kung talo ako, iiwan ko ang Royal Creek Institute sa aking sarili. Ngunit kung talo ka, dapat kang humingi ng tawad kay Austin at sa kanyang mga kaibigan sa lahat sa paaralan na naruroon sa loob ng 3 taong pagkamaltrato na ibinigay mo sa kanila. Panipi. Kabanata 126. Tumahimik sandali si Ellison nang marinig niya ang mga salita ni Nicole sa kabilang dulo ng telepono. Hindi niya duda ang mga salita ni Nicole. Gayunpaman, ang Austin at ang kanyang gang ay kilalang-kilala sa kanilang katigasan ng ulo at hindi tapat na pag-uugali. Bukod dito, sa wakas ay naka-enroll si Nicole sa Royal Creek Institute bilang Mr. Nais ni Ellison, kaya hindi niya nais na si Nicole ay may panganib na umalis sa paaralan. Ngunit sinabi na ni Nicole ang mga salitang iyon. Kaya wala siyang magagawa tungkol dito. Sa paningin kung paano ipinagtatanggol ni Nicole si Austin at ang gang, mahigpit na mahigpit ang pagkakahawak ni Gary sa kanyang panulat. Bakit hindi mapupuksa ni Nicole ang kanyang ugali ng pakikipag-usap ng malaki? Tumanggi si Gary na aminin ang paninibugho na agad na tumataas sa loob niya. Bakit nais ni Nicole na pumunta sa ngayon para sa mga B**** na ito at gayon pa man ay hindi siya nag-abala na tumingin sa akin? Tumingin din si Vivian kay Nicole sa hindi paniniwala. Hindi ko inaasahan na maging bobo si Nicole. Ang buwan ng pagsusulit na ito ay nabalitaan na napakahirap. Kahit na naramdaman kong hindi ako nag-aaral ng husto para dito. Ngunit mayroon pa rin siyang pakiramdam na magturo sa iba. Ang iba ay maayos, ngunit ang Austin, 12 kurso ng grade ay mahirap sabihin. Siya ang unang hanggang huling master ng grado sa bawat oras. Kung nais mo siyang maging nasa tuktok na 20, mas mahusay na tumalon ng direkta sa lawa. Ang iba ay maaaring maging maayos ngunit hindi Austin. Upang magsimula, 12 mga paksa ng grade ay napakahirap. At ang Austin ay nakakakuha ng huling lugar sa mga mag-aaral ng parehong grado. Mas madali para sa kanya na tumalon sa isang lawa kaysa sa paggawa nito sa tuktok na 20. Si Vivian ay sumulyap kay Gary ng tahimik at natagpuan na nakatingin siya kay Nicole. Hindi niya maiwasang mainggit. Ano ang ginawa ni Nicole upang maakit si Gary? Paano niya naakit ang kanyang pansin? Hindi na makapaghintay na tumawa si MS Thompson. Oo naman, Nicole. Magkaroon ng isang pusta. Ngunit dahil ang Austin at ang kanyang mga kaibigan ay hindi makinig sa aking mga aralin, hindi na sila nasa aking klase, at ang kanilang mga marka ay hindi mabibilang tulad ng atin. Tiningnan ni Nicole si MS Thompson na walang mga pagbabago sa kanyang ekspresyon sa mukha at sumagot, syempre. Mister, dumating ang boses ni Ellison. Nicole, napapagod mo ba talaga ang iyong isip? Binigyan siya ni Nicole ng isang positibong tugon ng patag. Mister, si Ellison ay tila nagbubuntong hininga, well, ilalagay ko si Austin at ang kanyang mga kaibigan sa Mister. Una sa klase ni Luis. Mister, si Luis ang guro ng klase ng pagsasanay sa Math Olympiad. Sa sandaling si Nicole Beard na, ang guro ay kanya, mabilis siyang sumang-ayon dito. Pagkatapos ay pinatong ni Nicole ang tawag at tiningnan si MS Thompson. Narinig mo iyon? Thompson at Mr. si Luis ay may ibang filosofiya sa pagtuturo, kaya hindi sila nasa mabuting termino. Nang marinig niya ang Mr. Ilalagay ni Ellison si Austin at ang kanyang mga kaibigan sa Mr. Ang klase ni Luis, lihim siyang masaya. Sige. Ito ay isang pakikitungo. Bagaman halos nawalan ng trabaho si Nicole, nawalan ng trabaho si MS Thompson, nasisiyahan si MS Thompson na mapupuksa ang mga mag-aaral na hindi maganda ang gumanap. Nabawasan pa nito ang kahihiyan na naramdaman niya nang humingi siya ng tawad kay Nicole. Si Austin at ang kanyang gang, na nakatingin kay Nicole, ay nag-iisip. Ang aming boss ay handang ipagtanggol sa amin sa ganitong paraan. Hindi natin siya dapat pabayaan. MS. Si Thompson ay bumalik sa kanyang tanggapan ng maligaya. Nang makita niya si Mr. si Luis na nag-aaral ng mga problema sa Math Olympiad, sinabi niya sa isang sarkastiko na tono, natatakot ako na hindi ka alam na ang mga 12 gradador sa ilalim ay umalis sa aking klase. Mr. Hindi siya pinansin ni Luis. Nakaupo siya doon at humigop ng kanyang tsaa. Nakikita ko. Dapat ay mapalitan nila ang kanilang guro dahil siya ay walang kakayahan na magturo. Nagalit si MS Thompson sa kanyang upuan.
Sinampal niya ang mesa at sinabing, mas masahol pa ang mga marka ng iyong mga mag-aaral. Kadalasan sila ay ilang mga puntos na mas mababa kaysa sa aking mga mag-aaral. Ngayon na ang lahat ng mga walang silbi na brats ay sumali sa iyong klase. Maghintay at tingnan kung gaano katagal maaari kang manatiling mapagmataas. Matapos magsalita ng galit, pinahintulutan ni MS Thompson ang kanyang sarili at kinuha ang kanyang telepono upang tumawag. Sinabi talaga ni Nicole na si Austin ay kusang umalis siya sa paaralan kung hindi ito gawin ni Austin sa tuktok na 20. Masayang-masaya si Nora habang nakikinig siya sa matingkad na mga paglalarawan na ginawa ng mga tao sa paligid niya. Nai-overestimates ni Nicole ang kanyang sarili. Ngunit si Nora ay nagulat tungkol sa kadahilanan na si Mr. Si Ellison ay napakaganda kay Nicole. Naisip niya na maaaring malaman ni Snow at Harvey ang tungkol sa kanilang relasyon, kaya naabot niya at nadial ang numero ni Snow. Ang malumanay na tinig ni Snow sa lalong madaling panahon ay dumating sa telepono. Panipi. Nora, ano ang problema? Matapos sabihin kay Snow ang lahat ng narinig niya, tinanong ni Nora, Snow, hindi ka ba at mag-asawa? Maaari mo bang tanungin si Harvey tungkol sa relasyon sa pagitan ni Nicole at Mr. Ellison? Tumahimik si Snow nang isipin niya kung paano siya hinabol ni Harvey kagabi kahit na matapos na siya ay sumunod sa kanya. Pagkatapos ay sumagot siya kay Nora sa kanyang banayad na tinig, huwag kang mag-alala. Tatanungin ko siya kung kailan ako may pagkakataon. Si Snow ay palaging nag-usise tungkol dito. Nabitin ni Nora ang telepono, nasiyahan ang pakiramdam. Ang Snow, sa kabilang banda, ay hindi nabigo. Hinawakan niya ang kanyang telepono at pinag-isipan ng mahabang panahon bago ay dial ang pamilyar na numero. Ang linya ay konektado pagkatapos ng 3 singsing at dumating ang banayad na tinig ni Harvey. Snow, ano ang problema? Kinakabahan ng Niebe ang kanyang sariling labi at sinabi kay Harvey kung ano ang narinig niya mula kay Nora. Pagkatapos ay siya lamang at sa wakas ay maglakas loob na tanungin siya ng maingat, Harvey, alam mo ba kung ano ang relasyon sa pagitan ni Nicole at Mr. Si Ellison ay? Panipi. Paano ko malalaman? Hindi ito sinabi ni Lolo. Hindi mapigilan ni Harvey na pag-isipan kung binanggit ito ni Snow. Alam lamang ni Harvey na ang kanyang lolo ay lubos na itinuturing na si Nicole ngunit hindi nagbunyag ng anuman tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Si Harvey ay palaging masunurin sa kanyang lolo kaya hindi siya nagtanong ng maraming mga katanungan. Nakikita ko, nabitin ni Snow ang telepono sa pagkabigo. Nakita ni Edwin si Harvey na nahulog sa malalim na pag-iisip matapos na ibitin ang telepono. Tanong niya sa puzzlement, Harvey, ano ang sinabi sa iyo ni Snow? Kapag ang kanyang pag-iisip ay nagambala, ang inis ay lumitaw sa mga mata ni Harvey, ngunit hindi niya ito ipinakita. Sinabi niya ng patag, tinanong niya ako tungkol kay Nicole. Nagpakita si Edwin ng grimace. Si Harvey ay hindi kahit na isang taong malapit kay Nicole. Bakit tatanungin siya ni Snow tungkol dito? Naisip ni Edwin. Pagkatapos ay sinabi niya, I save ang perfunctory kung ayaw mong sagutin ako. Ilang beses mo lang nakilala si Nicole. Tatanungin sana ni Snow si Austin. Nang dalhin ni Edwin ang pangalan ni Austin, naisip ni Harvey kung paano ipinagtanggol ni Nicole si Austin kagabi at kaninang umaga. Paalalahanan pa siya tungkol sa oras na lumingon si Nicole at naglakad palayo nang hindi tinatapos ang kanyang gawain sa pagsasanay nang siya ay bumagsak sa kanya. Sa pag-iisip nito, si Harvey, na karaniwang kalmado, ay halos nawala ng kontrol sa kanyang damdamin. Itinaas niya ang kanyang sarili laban sa talahanayan na may hindi malinaw na ekspresyon ng mukha at sinabing, huwag banggitin si Austin sa harap ko. Kabanata 127. Mabilis na isinara ni Edwin ang kanyang bibig makalipas ang ilang sandali, hindi niya may lalagay ang kanyang pagkamausisa. Habang nagtatype ng kanyang keyboard sinabi niya, ngunit si Nicole ay talagang misteryoso. Maraming mga eksperto sa paghahanap sa internet sa campus ang tumingin sa kanya ngunit wala siyang nakitang. Hindi man ka. Itinaas ni Harvey ang kanyang kilay ng bahagya. Si Edwin ay isang dalubhasa sa cyber eksperto sa ilang mga diskarte sa pag-hack. Sa kabila ng pagiging isang 12 grader, nakipagtulungan siya kay Preston upang mag-set up ng isang kumpanya ng serbisyo sa pag-hack sa labas ng campus. Ang kumpanya ay sinabi na gumawa ng maraming deal. Tama iyon. Natagpuan ko ang ilang mga pribadong account na ginagamit ni Nicole para sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit maging messenger o social media, ang lahat ng kanyang mga account ay bagong nilikha. Ang kanyang personal na impormasyon ay mahusay na nakatago, at ang kanyang mga nakaraang tala ay tila sinasadya na tinanggal. Siya ay misteryoso. Tinitigan ni Harvey ang screen ni Edwin. Tulad ng sinabi ni Edwin, wala sa kanyang file. Ito ay kakaiba. Ano ang pagkakakilanlan ni Nicole, na kahit na si Lolo ay nag-aalala tungkol sa kanya? Oo.
Sa katunayan, maraming araw na akong tinignan. Ang mga digital na yapak na naiwan niya sa internet ay lahat ng mga pain. Sa madaling salita, wala akong nakitang wala. Sa palagay ko mayroong ilang mga big shot na sumasakop sa kanya. Kung hindi man walang maalis ang kanilang mga digital na yapak sa internet na malinis. Si Harvey ay ganap na naiintriga. Sumimangot siya at sinabing, wala kang makitang anumang bagay tungkol sa kanya. Kumusta naman ang taong nasa likuran niya? Bumantong hininga si Edwin, tunog ng sama ng loob. Hindi ko rin ito mahahanap. Ang ibig sabihin ng partido na ginamit ay mas matalinong kaysa sa akin. Sa paghusga mula sa mga pamamaraan na ginamit ng taong ginamit, ang tao ay dapat na ilang big shot sa mundo ng mga hacker. Ang tao ay dapat na naaayon sa isang nangungunang hacker tulad ni Lucifer. Si Lucifer ay isang alamat sa mundo ng mga hacker. Maraming mga hacker na nagsisikap na tularan si Lucifer. Sa makatuwid, ipinapalagay ni Edwin na ang taong nasa likuran ni Nicole ay isang tao rin na ginagaya ang diskarte ni Lucifer. Nang makita na nabigo si Edwin na maghukay ng impormasyon tungkol kay Nicole, ang mga mata ni Harvey ay naging solemn na. Gusto niya ng isang pagkakataon upang harapin si Nicole. Si Edwin ay nagungol, ang aking kumpanya ay kamakailan lamang ay kumuha ng isang malaking alok sa trabaho, ngunit hindi ko ito mahawakan ni Preston. Kung mahahanap natin ang dalubhasa sa likod ni Nicole, makakahanap kami ng isang paraan upang matulungan ang kliyente na malutas ang malaking problema na sila nakaharap muli. Walang sinabi si Harvey. Bigla, inilagay niya ang kanyang jacket at lumabas. Tumingin si Edwin sa kanyang likuran at sinundan siya ng mausisa. Sapat na, dumating si Harvey sa Class B nang hindi nagsasabi ng isang salita. Ngumiti siya sa isang batang babae sa pintuan, kumusta, hinahanap ko si Nicole mula sa iyong klase. Ang batang babae ay flattered upang marinig ang kanyang banayad na tinig. Agad siyang lumingon at sumigaw, Nicole, may hinahanap ka. Si Nicole ay pinupukaw ang kanyang ulo sa kanyang panga. Nang marinig niya ang batang babae, tumingin siya sa pintuan. Gayunpaman, sumimangot siya sa sandaling nakita niya ito ay Harvey at hindi lumipat. Bagaman ang mga kamag-aral sa paligid ay hindi nang ahas na magsabi ng anumang bagay kapag tinatrato ni Nicole si Harvey sa ganitong paraan, nagkaroon ng sama ng loob sa kanilang mga mata na nakatingin kay Nicole. Nakita rin ni Harvey si Nicole. Hindi na niya maaaring ngumiti sa paningin ng kanyang saloobin sa kanya. Tumalikod siya at binigyan si Edwin, na nakadikit sa kanyang ulo na nakatingin sa paligid, isang push. Sabihin mong hinahanap mo siya. Medyo nalilito si Edwin, bakit? Isang pahiwatig ng lamig ang lumitaw sa tinig ni Harvey, na bihirang. Novel drama. Hindi mo ba nakita iyon? Hindi niya ako pinansin nang tumawag ako sa kanya. Tiningnan ni Edwin ang madilim na mata ni Harvey. Sa isang iglap ay naramdaman niya na hindi niya makita ang isip ng kanyang matagal na kaibigan. Tumingin si Edwin kay Harvey. Si Harvey ay lumilitaw na hindi nakakapinsala na Ginoo. Edwin, mangyaring, sabi ni Harvey na may tame time ng ngiti. Tumingin si Edwin kay Harvey. Kapag naisip niyang kailangan niyang hanapin si Nicole mismo para sa isang bagay, ngumiti siya, sige. Pagkatapos, lumakad siya sa klase ni Nicole, patungo sa upuan ni Nicole, at bumulong, Nicole, maaari ba tayong magkaroon ng kaunting pag-uusap? Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at tumingin kay Edwin. Sigurado siya na hindi niya siya kilala. Sino ka? Si Edwin ay kulot ang kanyang mga labi sa isang ngiti, na naisip niya na ito ay nagpapataw, at bumulong kay Nicole, Edwin Bradford. Bagaman ang kanyang pangalan ay hindi sikat sa Harvey's, medyo kilala pa rin na iilan lamang ang mga mag-aaral sa Royal Creek Institute na hindi siya makikilala. Tulad ng inaasahan, ang mga murmurs ng mga mag-aaral ng Class B ay hindi tumigil mula nang siya ay pumasok. Wow! Ito talaga si Edwin. Ang panganay na anak ng pamilyang Bradford. Panipi. Sa palagay ko mas gwapo siya kaysa sa kung paano siya tumingin sa mga larawan sa forum ng paaralan, ngunit sa kasamaang palad ay pinapanatili ni Edwin ang kanyang profile. Palagi niyang sinusunod si Harvey sa paligid, na ginagawang mas mababa ang kanyang sarili. Tama ka. Ang kanyang ay medyo maganda ang hitsura. Hindi ko siya napansin nang siya ay naglalakad kasama si Harvey. Nagdilim ang mukha ni Edwin nang marinig niya ito. Hindi nakakagulat na wala akong mga batang babae pagkatapos ko sa campus kahit na gwapo. Ito ay dahil sa Harvey. Sa pag-iisip na siya ay nagpapatakbo pa rin ng mga gawain para kay Harvey, nagalit si Edwin. Nicole, nais ni Harvey na hilingin sa iyo na makita siya, ngunit nagagalit ako ngayon. Nagtataka ako kung maaari ba tayong magkaroon ng isang pag-uusap tungkol sa iba pa. Matapos makita si Nicole na direktang hindi pinansin si Harvey, naisip ni Edwin na ibababa niya siya. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Nicole, oo. Pagkatapos ay nakita niya si Nicole na nakikipag-usap kay Lulo, tulungan mo ako kapag dumalo ang guro.
Tumingin si Lulu sa kanila ng blanco at tumango. Kahit na matapos na tumayo si Nicole, tinitigan pa rin siya ni Edwin. Sumimangot si Nicole, ano ang bagay? Nang marinig niya ito, nadarama ni Edwin. Hinaplos niya ang kanyang magulo na buhok habang nagsasalita ng mahina, hindi ko lang inaasahan na maging kaakibat ka. Naisip niya, kung alam ko ito kanina, lalapit na ako sa kanya kanina. Kabanata 128. Nang mapagtonto ni Edwin na lalabas si Nicole at makikipag-usap sa kanya para sa totoo, bigla siyang nasasabik, hahaha, Harvey, ang iyong kagandahan ay hindi kasing ganda ng akin. Anong campus song ka? Nicole, matagal na kitang kilala. Sa palagay ko napakaganda mo. Tiyak na pipiliin kita bilang bagong campus queen. Sa palagay ko wala kang kinalaman sa masamang alingaw-ngaw na nabanggit sa internet. Ang sino mang may talino ay hindi madaling mahulog para sa impormasyon na naikalat sa internet. Pagkatapos ng lahat, ang mga sikat na tao ay may posibilidad na maakit ang mga alingaw-ngaw. Ano sa palagay mo? Tama ba ako? Panipi. Lahat ng nasa Class B ay tumingin kay Edwin. Si Edwin ay tila kumikilos ng iba kaysa sa nakita natin. Paano siya naging sobrang pag-uusap ng biglaang? Panipi. Ang hindi nila alam ay, maaaring walang malasakit si Edwin kapag nahaharap sa mga taong hindi niya gusto, ngunit siya ay tagahanga ng kagandahan ni Nicole. Kaya, nang makita niya si Nicole, kumikilos siya tulad ng mga tagahanga na nakakakita ng kanilang mga idolo. Mahirap para sa kanya na maglaman ng kanyang kaguluhan. Lumakad si Nicole kasama siya, pakiramdam ng kaunting panghihinayang. Hindi niya inaasahan na si Edwin ay maging madaldal na ito. Naisip niya na siya ay isang magalang na Ginoo. Bukod dito, nahihirapan siyang tanggihan ang mga taong hindi nakakapinsala. Naglakad ang dalawa sa pintuan. Natuwa si Edwin na maaari pa niyang sabihin kay Nicole ang tungkol sa kanyang taas at timbang. Tila nakikinig si Nicole at binigyan siya ng isang maikling tugon paminsan-minsan. Mas naging madaldal si Edwin nang makita iyon. Novel drama. Tuldok. Sumimangot si Harvey sa pinangyarihan sa harap niya. Ang isang akma ng galit ay tumaas sa loob niya. Hindi siya nasa kalagayan na magpatuloy sa pakikipag-usap sa mga batang babae na nakikipag-away sa kanya kaya nagmamadali siyang pinadalhan sila at mabilis na lumakad sa direksyon kung saan pupunta sina Nicole at Edwin. Walang balak si Edwin na hayaang makipag-usap si Nicole kay Harvey. Parin, mayroon ng snow si Harvey. Dapat ay dumating siya para kay Nicole na may ilang mga motibo. Kaya bakit hindi ako lumakad kasama si Nicole? Tulad ng naisip ni Edwin, hindi siya tumigil at lumakad ng mas mabilis. Habang tinitingnan sila ni Harvey mula sa likuran, may lamig sa kanyang mga mata. Siya sped up ang kanyang bilis at hinaranggan ang kanilang paraan. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Sabi ni Harvey na may malamig na ekspresyon habang nakatingin kay Edwin. Nagkibit balikat si Edwin. Nakita kong maraming mga batang babae ang nakikipag-usap sa iyo doon. Kaya't inalis ko agad si Nicole nang hindi ka nakakagambala. Panipi. Wala pang sinabi si Harvey. Ngunit ang kanyang ekspresyon sa mukha ay naging hindi masisira habang siya ay nakatitig kay Edwin. Maging si Edwin ay nais na sumalungat sa akin. Tumalikod si Harvey sa mukha ng poker ni Nicole at sinabi ng patag, gusto mo bang sundan siya? Tumingin si Nicole sa kanya ng walang pag-iingat. Ito ang aking kalayaan na gawin ang gusto ko. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Harvey. Tiningnan niya ang batang babae na patas bilang nyebe sa harap niya at pinakawalan ng isang malumanay na ngiti. Okay. Hindi ko makagambala ang iyong negosyo. Ngunit maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang iyong relasyon kay Jared? Hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol sa kanilang relasyon mula nang bumalik siya kahapon. Bagaman tinawag ng gang ni Austin ang kasintahan ni Jared Nicole, si Nicole ay kumikilos ng malamig kay Jared. Kaya naisip niya marahil hindi sila mag-asawa. Ang mga mata ni Nicole ay gumalaw ng bahagya, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa halip na tumugon sa kanyang tanong, sinabi niya, hulaan mo kung ano ang pinakakinamumuhian ko sa iyo. Natigilan sandali si Harvey. Hindi niya inaasahan na makita ito. Natigilan din si Edwin. Hindi niya inaasahan na mayroong isang batang babae na maaaring sabihin sa kategoryang sinabi na kinasusuklaman niya si Harvey. Hindi pinansin ni Nicole ang kanyang ekspresyon ng dumbstruck. Sa halip, patuloy niyang tiningnan ang tila malumanay na mga mata ni Harvey. Ngunit ang mga salitang sinabi niya sa susunod na sandali ay tumagos ng diretso sa pamamagitan ng kanyang katawan at kaluluwa, pinahahalagahan kita. Gusto mo lang subukan ang aking mga limitasyon. Panipi. Tumingin si Harvey sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay parang nakikita nila sa pamamagitan niya. Pinadalhan nila siya muli ng panginginig. Hindi niya masabi sandali. Ngunit ang kanyang mga mata ay naakit ni Nicole. Ito ay parang ang kanyang titig ay isang magnet na natigil ng mahigpit sa kabaligtaran ng magnetic poste, at inilipat niya ito palayo kay Nicole.
Tumigil si Nicole sa pagtingin sa kanya. Lumingon siya kay Edwin at sinabing, wala ka bang sasabihin? Hayaan. Panipi. Tiningnan ni Edwin ang ekspresyon ni Harvey habang hinahaplos ang kanyang baba. Hindi ba sinabi ni Harvey na hindi niya gusto si Nicole? Bakit parang nawalan siya ng isipan nang makita niya si Nicole? Kudlit. Ngunit si Edwin ay walang oras upang mag-isip tungkol dito at nagmadali na sumunod kay Nicole at umalis. Mabilis na lumakad ang dalawa, iniwan lamang si Harvey na nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang kanyang nagninangas na galit ay halos sinunog ang kanyang buong katawan. Ang mga mata ni Harvey ay namula. Tumingin siya sa huling direksyon kung saan umalis si Nicole, pagkatapos ay umalis sa gusali ng silid-aralan. Sa sandaling siya ay lumabas mula sa premise, ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting nawala, naiwan lamang ang mga blanko na mata at mukha ng nagyelo. Hindi napansin ni Nicole ang kakaibang pag-uugali ni Harvey. Naglakad siya sa labas ng gusali ng silid-aralan. At tinanong ng patag, sabihin mo sa akin ang iyong layunin na makita ako. Tumingin si Edwin sa kanya, hindi nakakaramdam ng pagkabigla na nakikita niya ang kanyang mga iniisip. Mayroon akong suliranin, baka matulungan mo ako. Nang hindi nakakakita ng tugon mula kay Nicole, tiningnan siya ni Edwin, nakakaramdam ng pagkabalisa. Tila hindi niya naisip na lubusan kung dapat siyang malinis. Kung wala kang sasabihin, kailangan kong pumunta. Malapit nang magsimula ang aking klase. Itinaas ni Nicole ang kilay niya nang makita si Edwin na nagmumuni-muni. Tumalikod siya at nais na umalis. Si Edwin ay kinuha ng kanyang pagiging diretso. Dali-dali niyang pinigilan siya at sinabing, maghintay, Nicole, gusto ko lang tanungin ka, mayroon bang isang napakabihasang hacker sa likod mo? Nang marinig ito ni Nicole, patuloy na lumakad pabalik nang hindi siya pinapansin. Hindi. Sumunod si Edwin sa likuran niya. Nag-aalangan siya. Tila may sasabihin siya ngunit hindi niya ito magagawa. Nicole, hindi ko masabi sa iyo. Maaari ko lamang ipaalam sa iyo na talagang kailangan ko ang tulong ng tao sa likod mo. Maaari kang magbigay ng isang presyo. Kailangan ko lang ang iyong tulong upang makipag-ugnay sa taong iyon para sa akin. Panipi. Tumahimik ng bahagya si Nicole, walang emosyon sa kanyang tinig, sino ang nagsabi sa iyo na may isang tao sa likuran ko? Kabanata 129. Umiling-iling si Edwin sa pag-iisip ng kahilingan ng advanced na hacker, hindi ko masabi sa iyo. Tumingin din sa kanya si Nicole, kalmado ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, nadama na parang may mga alon na bumubulusok sa kanyang mas malalim na mga bahagi. Edwin, dahil hindi tayo mapagkakatiwalaan sa bawat isa, huwag mo akong hahanapin muli. Si Edwin ay blanko na tinitigan ang kanyang likuran at hindi nahuli. Oo, tama si Nicole, paano tayo makakapagtaguyod kung hindi tayo magtitiwala sa bawat isa? Ako ay masyadong walang ingat. Kinuha ni Edwin ang kanyang telepono at tinawag si Preston. Ang aking landas sa solusyon ay naharang. Kailangan mong maghanap ng isa pang dalubhasa. Panipi tuldok. Tumingin siya kay Nicole na naglalakad palayo ng walang pag-aalangan at bumaantong hininga. Bumalik si Nicole sa klase na may lahat ng mga mata sa kanya. Bumalik siya sa kanyang upuan, ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbabago. Wala siyang pakialam sa kanila. Si Bradley sa harap ay lumingon sa kanya. Nicole, bakit hinanap ka ni na Edwin at Harvey? Kinukuha ni Nicole ang bagong ehersisyo na ibinigay sa kanya ni Ms. Emerson mula sa drawer ng desk, at sinabi ng gaanong, wala ito. Kailangan ni Edwin ng tulong sa akin. Malambot ang boses niya, ngunit marami ang nakarinig sa kanya. Maraming mga mata ng mga mag-aaral ang napuno ng disdain. Hindi ba niya alam ang tungkol sa katayuan ni Edwin? Kailangan pa ba niya ng tulong? Kaibigan sina Ellison, Edwin at Harvey. Hindi ba mas maginhawa para hanapin ni Edwin si Mr. ang apo ni Ellison para sa tulong sa halip? Ang Nicole na ito ay talagang ignorante. Nangyayari lang siya upang makilala si Mr. si Ellison, gayon pa man ay nang-ahas siyang pag-usapan ito. Tumingin si Vivian kay Nicole. Isang pahiwatig ng kasuklam-suklam na sumabog sa kanyang mga mata. Talagang sapat ako kay Nicole. Siya ay nang-ahas na ipagmalaki ang anumang bagay upang ipakita lamang. Vivian, na-snap, ang panulat sa mesa, nakagulat sa kanyang deskmate. Novel drama. Ang deskmate ay nagtanong sa kanya ng maingat, Vivian, tama ka ba? Hindi siya pinansin ni Vivian at tumayo. Naglakad siya papunta sa tabi ni Nicole at malamig na sinabi, Nicole, binalaan kita sa huling oras na huwag ay drag ang Class B kasama mo. Ngayon na darating ang kompetisyon sa Math Olympiad, ako, bilang monitor, ay may karapatang suriin ang pag-unlad ng iyong paghahanda. Matapos niyang magsalita, kinuha niya ang workbook sa harap ni Nicole, na flip sa pamamagitan nito ng halos, at nag-sneer nang wala siyang nakita, itinapon niya ang workbook sa lupa.
Ang mga mag-aaral sa paglilinis ng tungkulin sa tanghali ay nagpahid ng sahig. Kaya mayroong tubig dito, at ang workbook ay stain na may basa at maruming marka. Ang tinte ng karamihan sa pahina ay naging malabo, at ang mga orihinal na salita ay hindi gaanong nakikita. Pinanood ni Nicole ang eksenang ito na may isang mabagsik na mata. Nicole, ito ba ang iyong pag-aaral ng pag-aaral? Naglalako ka sa iba't ibang mga batang lalaki araw-araw sa halip na pag-aralan ng husto para sa rebisyon at paghahanda sa pagsusulit. Sinabi mong makakakuha ka ng unang lugar sa Math Olympiad. Maaari mo bang ipaliwanag ang tungkol sa mga problemang ito sa matematika? Hindi mo rin nasulat ang isang solong salita. Sabihin mo sa akin ang totoo, alam mo ba kung paano gumawa ng isang solong tanong? Panipi. Tiningnan ni Nicole si Vivian, na nakakahanap ng kasalanan sa kanya sa pretext na kumilos ng makatarungan, ang kanyang mga mata ay tumusok ngunit maganda sila. Piliin ito. Ang kanyang tono ay walang malasakit. Si Vivian ay nakuha. Para bang hindi niya naintindihan ang pinag-uusapan ni Nicole. Ang mga mata ni Nicole ay napuno ng kawalan ng tiyaga nang makita niya si Vivian na nagulat. Huwag mo akong sabihin sa pangalawang pagkakataon. Nang makita ang malamig na mga mata ni Nicole, nakakuha ng malamig na paa si Vivian. Ngunit ngayon ang buong klase ay nakatingin doon. At ang mga mata ni Gary ay nasa Nicole. Hinaplos ni Vivian ang kanyang ngipin at itinaas ang kanyang ulo. Nicole, hindi ka rin nag-abala na magsulat ng isang salita sa iyong workbook. Kaya bakit hindi ko ito itapon? Ako ang monitor ng klase. Masasabi kong ikaw ay isang masunurin, problema paggawa ng mag-aaral na walang disiplina. Tumingin si Nicole sa kanya, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa isang malinaw na ilaw tulad ng mga kristal ng yelo. Sa ilalim ng kanyang tingin, naramdaman ni Vivian na parang siya ay ganap na nakikita. Hindi niya maiiwasan ang titig ni Nicole. Isang layer ng malamig na pawis ang sumabog sa likod ng kanyang leeg. Si Nicole ay isang bansang bumpkin lamang. Bakit siya nakakatakot? Tumingin sa kanya si Nicole na may mukha ng poker. Iyon lang. Inisip ni Vivian na pinamamahalaang niyang hikayatin si Nicole. Pagkatapos ng lahat, naisip ni Vivian na maging isang patas at matuwid na tao. Nadaman niya na pinangasiwaan niya ito ng maayos at tumango, Nicole, kapag nagkamali ka, mapapahiya mo ang lahat. Palagi kang binibigyan ng mga bagay. Bilang monitor ng klase, syempre kailangan kong pasulong para sa lahat. Nicole, ano ang ginagawa mo? Nang sabihin ito ni Vivian, naglakad na si Nicole patungo sa harap na hilera. Akala niya si Nicole ay hindi lamang masaway, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay maglakad papunta sa kanyang desk, buksan ang kanyang mga libro ng paisa-isa, at itapon ito sa lupa nang makita niya ang mga bago. Ang deskmate ni Vivian ay napanood ang eksena na may malawak na mga mata, na parang hindi inaasahan na ang sitwasyon ay bubuo ng ganito. Ang ekspresyon sa mukha ni Nicole ay napakalma kapag ginawa niya ito, na parang gumagawa siya lahat ay nahuhulog sa lupa na natatakpan ng dumi. Panipi. Nicole, may sakit ka ba? Bakit mo itinapon ang aking mga bagong libro sa lupa? Tulad ng sinabi niya na, sumugod siya, umabot, at hinima si Nicole, sinusubukan na itulak si Nicole palayo. Para bang may mga mata si Nicole sa likuran niya, dodged niya si Vivian. Hindi mapigilan ni Vivian ang oras, kaya siya ay natitisid at nahulog. Nakipag-ugnay ang kanyang palda sa maruming tubig sa lupa, at ang kasuklam-suklam na kulay abo at itim na mancha ay mabilis na kumalat dito. Napanood ni Vivian ang kanyang paboritong uniforme ay marumi. Ang kanyang mga mata ay namumula habang siya ay sumulyap kay Nicole na walang tigil. Nicole, ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Ginawa mo ito sa layunin, di ba? Napakasama mo. Tumingin ulit si Nicole sa kanya. Siya ay nakasandal sa talahanayan at sinabi ng patag, hindi ba ito ang itinuro mo sa akin, monitor ng klase? Inilapat ko lang ang natutunan ko. Pakinggan ito ni Nicole, medyo natigilan si Vivian. Itinuro ko ba sa iyo na itapon ang aking mga libro sa lupa? Nicole, sobrang ibig mong sabihin. Tiningnan siya ni Nicole na may kalmadong ekspresyon. Hindi ka nagsulat ng isang salita sa mga librong iyon. Bakit hindi ko ito itapon dahil iyon ang sinabi mo? Nang sabihin iyon ni Nicole, bahagyang sumandal siya kay Vivian. Ang kanyang walang malasakit na mga mata ay natigilan ng direkta si Vivian. Bilang monitor, dapat kang mamuno sa pamamagitan ng halimbawa. Dahil sinabi mo ito, syempre kailangan kong masiyahan ang iyong kahilingan. Panipi. Kabanata 130. Matapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, tumayo si Nicole at binaril si Vivian isang huling sulyap. Ang kanyang mga mata ay nagyelo, nagpapadala ng Vivian shivers. Sa halip na hawakan muli ang desk ni Vivian, kumuha siya ng basa na tuwalya mula sa lulo at dahan-daang pinunasan ang kanyang mga kamay bago bumalik sa kanyang upuan. Ang workbook ay kinuha at inilagay sa desk.
Makikita na ang mantsa ay napawi ng isang tissue. Bagaman medyo naiiba ito sa orihinal na estado nito, malinaw na mas mahusay kaysa sa ngayon. Nang tumingin si Nicole kay Bradley sa harap niya, lumambot ang ekspresyon sa kanyang mukha. Salamat. Hinaplos ni Bradley ang kanyang ulo. Wala ito. Tumingin si Nicole sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na pinalambot ng kaunti. Tiningnan niya ang hindi malinaw na sulat kamay sa ehersisyo, sumimangot ng bahagya, at pagkatapos ay kinuha ang panulat at nagdagdag ng ilang mga stroke dito. Maraming mga tao sa paligid ng kanyang sneered sa isang mababang tinig, si Nicole ay talagang ignorante. Tumingin lang ako. Ito ay isang workbook ng lahat ng mga orihinal na katanungan na idinisenyo ni Declan Hancock, na hindi magagamit sa merkado. Hindi sigurado kung paano niya nakuha ito. Ngunit hindi niya ito pinahahalagahan. Ito ay talagang basura sa kanya. Totoo. Nakita ko lang siyang nagsusulat sa mga bahaging iyon ay may marumi na may panulat. Sa palagay ba niya ay maaari niyang ibalik ang Mr. Mga problema sa matematika ni Hancock? Anong biro? Hindi pinansin ni Nicole ang mga tinig na iyon. Tiningnan niya ang mga problema sa matematika sa harap niya. Ang dumi na lugar ay medyo malaki, at ang mantsa ng tubig ay halos tumago sa buong workbook. Ito ay aabutin ng maraming oras upang ayusin ang lahat, ngunit wala na siya sa oras. Sa pag-iisip nito, lumabas si Nicole sa silid-aralan. Nang makita ang klase na malapit nang magsimula, si Vivian ay bumangon at sinusubukan na limasin ang mga mantsa mula sa kanyang uniforme. Nang tumingin siya sa likod ni Nicole, may malakas na puot sa kanyang mga mata. Nicole, saan ka pupunta? Malapit nang magsimula ang klase. Maglalaro ka ba ng truant? Lumakad si Nicole nang hindi lumingon. Nahihiya si Vivian. Matapos magbigay ng pangalawang pag-iisip, humiling siya ng isang pag-iwan ng kawalan upang umuwi at baguhin ang kanyang uniforme. Dumating si Nicole sa pintuan ng tanggapan ni MS Emerson at magalang na kumatok, ngunit may tugon mula sa loob. Halos oras na para sa klase. Saan napunta si MS Emerson? Dahan daw ang lumakad si Nicole. Nang makarating siya sa isang sulok ng silid ng tsaa, narinig niya ang isang pamilyar na tinig ng gitnang may edad na babae. MS Emerson, ang iyong Class B ay hindi kailanman napakahusay kaysa sa klase A. At ngayon mayroon kang masunuring Nicole bilang iyong mag-aaral. Ikaw, bilang guro ng homeroom, ay dapat magbayad ng pansin. Matapos ang babae, narinig ni Nicole ang tugon ni MS Emerson sa mababang tinig. MS Thompson, magbabayad ako ng pansin. May isa pang boses na lalaki na nagsalita ng may sarkastiko na tono. Hindi sapat na bigyang pansin lamang. Kailangan mong magpakita ng mga resulta. Kung hindi man, kung paano ang isang paaralan ay maaaring tumakbo ng maayos sa mga kawani na alam kung paano makipag-usap. Nakikita ang Mr. Sinigawan siya ni Kennedy, tumango si MS Thompson na may kasiyahan. Tama iyon. Si MS Emerson, nang pag-usapan namin ang tungkol sa mga mag-aaral, tiningnan namin ang kanilang mga marka. Maraming mga mag-aaral na hindi maganda ang gumanap sa iyong klase. Tingnan natin kung paano ang average na marka ng buwan ng pagsusulit na ito. Ang pagpili ng mahusay na mga guro ay batay sa mga resulta ng buwan ng pagsusulit na ito. Kabilang sa dalawang klase na itinuro sa iyo at Mr. Si Kennedy, ang isa na may mas mataas na average na marka sa klase ay mananalo ng mahusay na guro ng guro. Isang Mr. Natuwa si Kennedy nang marinig niya ito. Bagaman ang kanyang sariling antas ng pagtuturo ay hindi napakahusay, ang kanyang mga mag-aaral sa klase ay mahusay sa kanilang pag-aaral, lalo na si Nora, na mahusay na kumilos at matino sa kanyang mga mata. Si Nora ay palaging nakakuha ng tuktok na lugar sa kanyang mga resulta. Siya ang kanyang katiyakan. Iba ang klase ni MS Emerson. Halos lahat ng mahina gumanap ng mga mag-aaral ay nasa kanyang klase. Kung ang pagpili ay batay sa mga individual na marka, maaaring magkaroon ng isang pagkakataon. Ngunit sinabi ni MS Thompson na ito ay batay sa average na marka. Sa makatuwid, halos imposible para kay MS Emerson na manalo ng mahusay na guro ng guro. MS Emerson, wala kang sinabi. Nangangahulugan ba ito na sumasang-ayon ka na ang panukala ni MS Thompson ay mabuti? Pagkatapos ay gawin natin ito. Panipi. Alam ni Emerson na sinusubukan ng duo na ilagay siya sa mahirap na posisyon. Ngunit maaari lamang niyang grit ang kanyang mga ngipin at tiniis ito dahil nag-iisa siya. Masisisi ko lang ang sarili kong swerte. Bakit wala akong direktor ng paaralan bilang aking kamag-anak? Sa wakas, mahinang sinabi ni MS Emerson, MS Thompson, si Nicole ay isang mabuting batang babae, hindi mo ba siya mahihirapan? MS. Tiningnan ni Thompson si MS Emerson sa sorpresa.
Hindi niya inaasahan si MS Emerson na hindi rin maaaring ipagtanggol ang kanyang sarili na sabihin ng isang bagay na ganito. Iniisip pa niya na si Nicole ay talagang isang mabuting mag-aaral. Hindi ba siya nakakita ng isang tunay na mabuting mag-aaral ng masyadong mahaba nang naisip ito ni MS Thompson, MS? Tiningnan ni Thompson si MS Emerson na naiinis, ni sumasang-ayon o tumanggi sa kanyang kahilingan. Anong potensyal na Nicole? Siya ay isang manggugulo sa gayong edad. Siya ay nakakaakit ng mga batang lalaki sa paaralan at, ngunit umaasa siya sa Mr. Ellie, MS. Emerson, MS dahan-daang lumakad si Emerson Nicole. Hindi niya pinansin ang madilim na ekspresyon ni MS Thompson at binati si MS Emerson. Ganap na hindi niya pinansin ang Mr. Kennedy. Mr. Nagalit si Kennedy. Siya sneered, Nicole, ikaw ay matapang. Si MS Thompson at ako ay pareho dito, gayon pa man ikaw ay bastos. Sa palagay ko ikaw ay magiging ilang mga walang silbi na piraso ng basurahan sa isang araw kapag pumasok ka sa lipunan, tulad ng isang scum. Mr. Hindi pa rin alam ni Kennedy kung ano ang nangyari kay MS Thompson sa umaga, kung hindi man ay marahil ay itatago niya ang mga salitang iyon sa kanyang sarili. Bago sinabi ni Nicole, si MS Thompson ay nakatitig na kay Mr. Si Kennedy na may pawis na mukha. Paano ko hindi napansin na si Mr. Nakakainis si Kennedy. Pag-iisip kay Mr. ang tawag sa telepono ni Ellison sa umaga, pinilit ni MS Thompson ang isang ngiti sa kanyang mukha. Nicole, bakit mo hinahanap si MS Emerson? 31 si Nicole ay tumanggo ng basta-basta, tinitingnan ng dalawa sa kanila na may isang lamig sa kanyang mga mata. Ito ay isang maikling sulyap lamang, ngunit kapwa Mr. Nadama ni na Kennedy at MS Thompson. Mr. Tumingin si Kennedy kay Nicole na may mahigpit na hitsura. Ito ba ang iyong saloobin sa isang guro? Nicole, binabalaan kita, ito si MS Thompson, ang pinuno ng high school department. Naghahanap ka ba ng parusa? Panipigitling-gitling. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.